Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday. Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya, no, na ipakita yung mga messages nating lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko. Nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then sumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Hanilet. So yeah. Tapos tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow! Grabe talaga, no? yung ano niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, giingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din ha, hantod sa kahangturan. But then, alam namin lahat na joke yun. And then sabi niya, no, tell them na sandali by memory ko lang ito, ulitin. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So, uwi mo tayo? Hanggang sa dulo po. So, iwanan? Wala! Sa BP usually po, but that si PDR, nasaan po sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room doon sa visiting area dahil
yun ang binibigay sa amin na na space. Space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. May binalita pa kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news na binigay sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Well, napag-usapan namin yung May 31. Na kung nasaan tayo lahat. Yes. Napag-usapan namin yung May 31. So, nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American, the American guest, si Malcolm. So sabi ko, we have 10 speakers at madami ang pumunta at madami ang nagpakita ng suporta at madami ang nalasing. Yes. Madami ang nalasing at madami ang nabusog. Sa sobrang dami ng pagkain din, madami ang nabusog at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte, pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause, and that is requesting ICC to send PRRD home. Yes. Pwede pa niya makita mga video ng mga gathering mo? Pwede po, ma'am, pero lawyers lang po ang allowed noon. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers and then they upload it sa laptop nila. Tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Yung birthday nyo, New York had a very big gathering also sa Times Square. Yes, ma'am. Oo, I know. I think this is the 3rd year ba na ganun ang ginagawa ng mga nasa Personal friend ko yung pinaka-organizer. Opo. Siya din yung nag-organize for a 3rd year. Nakita ko yung story, ma'am. Yung sa, ano ba tawag? Billboard? Yes. Yung video talaga. Video talaga. Sobrang nakita ko. Oo, no? Oo, parang 3rd time na yan, no? Hindi ko lang maalala kung 2nd or 3rd time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cause yung kanilang celebration. Meron din silang panawagan to send PRRD home, to bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago natin. Nagpaalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik niya sa Pilipinas? Opo. Nagpaalam na kami. Gulat. Nakita ko lang sa side eye ko. Inuwi ko yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay ba natin siya dito? Namumove ba yan? Nakadikit eh. Yeah. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. At magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. So alam na niya. Paano niyo po, kayong dalawang magkapatid, nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provisions sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws, which he said, okay, you explore that, and then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang.
yung pag-aasikaso. At, well, yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa... Yung domestic violence. Oo. Unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong pangalawang bisita nyo kay Tatay Digong? Mas magaan. Kasi, tingin ko okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Nasalita na ako kahapon. Tama na. Yes, ma'am. Sinisisi po ng ibang mga mababatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si